Naisip ni Yuan na ilang beses na niya rin daw narinig ang pangalan ni Lancelot. Ito nga raw ay ang bagong Master of the Round Table. Nung maging isang high ranker nga raw ito ay nagawa nitong maiangat ang kanilang Round Table hanggang sa maging isa itong Major Guild. Kaya nakakapagtaka nga raw na mabalitaan na tinraidor nito ang Britain. Nagtanong ang espiritu ni Arthur na nasa loob ng kaini kung magagawa ba raw ni Yuan ang hinihingi niyang pabor. Sinabi ni Yuan kay Arthur na hindi raw siya isang necromancer. Naririnig niya nga lang daw ang boses ni Arthur sa tulong ng isang item. Pero wala pa nga raw siyang kakayahan na buhayin ito at gawing isang undead. Napatanong naman si Arthur kung paano raw nangyari yon. Sumagot naman si Yuan ang susubukan niya pa rin daw, marahil raw ay makakagawa pa sila ng paraan. Naisip ni Yuan na magkikita rin naman daw sila ni Merlin. Mukhang kakailanganin niya rin daw na tapusin si Lancelot para sa Britanya, kaya hindi na rin masamang ideya na gawin niyang kakampi si Arthur. Matapos makapag-isip ay sinabi ni Yuan kay Arthur na tatanggapin niya raw ang hinihingi nitong pabor. Nagpasalamat naman si Arthur kay Yuan, tatanawin niya nga raw ito na isang malaking utang na loob. Kasunod noon ay may dumating na notification na tinatanggap raw ni Yuan ang hinihinging pabor ni King Arthur, at ito ay ang purification ng Britain. Kapag daw nakumpleto ni Yuan ang quest na ito, matatanggap daw nito ang absolute obedience ni King Arthur. Nung pumasok na ng tuluyan si Arthur sa kaini ay nakatanggap si Yuan ng notification na nasa kanya na raw ang kaluluwa ng King of the Knights. Naisip ni Yuan na mapapalabas niya nga raw ang buong lakas ni Arthur kapag nakuha niya ang absolute obedience o lubos na pagsunod nito. Akala nga raw niya ay isa lang itong simpleng pabor. Hindi niya raw akalain na isa pala itong malaking hidden piece. Habang pinupulot ni Yuan ang Excalibur na nasa sahig ay nagsalita na ulit si Susano. Sinabi niya na napakabilis naman daw nanalo ni Yuan gayong isa si Arthur sa mga pinakamalakas niyang undead. Nagtanong si Yuan kay Susano kung saan daw ito nagtago at bakit ngayon lang ulit ito nagpakita. Tinanong niya rin kung nagkataon ba lang ang pagkakapatay nito kay Arthur. Hindi naman sumagot ng maayos si Susano, sinabi niya kay Yuan na sasagutin niya raw ang tanong nito kapag nakaakyat na ito sa pinakatuktok. Nagulat naman si Susano nang biglang ihagis ni Yuan ang pinulot nitong Excalibur papunta sa kanyang direksyon. Nagreklamo ito kay Yuan at sinabing sino raw ang normal na tao na maglalagay ng isang item sa kanyang inventory sa ganoong paraan. Humingi naman ng pasensya si Yuan, sinabi niya kay Susano na hindi raw siya nakapag-isip ng maayos dahil sa napakasamang disenyo ng tower na ginawa nito. Kasunod noon ay nagpatuloy na sa pag-akyat si Yuan, gusto na nga raw niyang matapos ito upang makapagpahinga na siya. Sa loob ng Ranking Management Bureau na nasa ika-50 palapag ng tore ay may nagaganap na kaguluhan. Natatakot ang mga manager na nasa loob nito sa isa nilang bisita. Tinatanong sila nito kung saan raw nanggaling ang taong hinahanap niya at kung nasaan na raw ito. Nabubulol na nagsalita ang isang manager na siya namang ikinagalit ng nagwawala nilang bisita. Tumahimik lang ng saglit sa loob ng Ranking Management Bureau nung dumating ang tumatayong direktor nito. Tinawag ng direktor na Son Ogong ang nagwawala nilang bisita, at tinanong niya ito kung magpapatuloy pa ba raw ito sa panggugulo. Sinabi rin ng director na mas tama yatang tawagin niya itong Son Ogong's clone. Sumagot naman ang clone ni Son Ogong at tinawag na Lucky ang director, sinabi niya na wag daw siya nitong pakialaman. Sinabi ng administrative director na wala nga raw talagang galang si Son Ogong. Tinanong niya rin kung plano ba raw nitong labanan ang management bureau gayong isa lang clone ang pinadala nito. Sinabi niya rin na hindi raw nila masasagot ang mga tanong nito dahil hindi nila maaaring ipamigay ang mga personal na impormasyon. Tumalikod na paalis ang clone ni Son Ogong, sinabi niya na napakadamat nga raw ng mga ito, ano daw ang mahirap sa pagbabahagi ng kaunting impormasyon. Pagkalabas ni Son Ogong ay hinila nito ng malakas ang pinto na siya namang ikinagulat ng mga manager ng Ranking Management Bureau. Huminga ng malalim ang isang manager at nagtanong kung isa ba lang talaga itong clone, nakakasakal nga raw ang pressure na inilalabas nito. Sumagot naman ang administrative director na kung si Son Ogong daw mismo ang nagpunta doon, ang kanilang administrator na raw ang kailangang humarap dito.
Pinaalalahanan ng director ang mga manager na wag raw ang mga itong magbibigay ng kahit na anong impormasyon maliban na lang sa kanilang ranking. Tumugon naman ang mga manager nang masusunod daw ito. Habang kumakain ng lollipop ay naisip ng administrative director na bukod nga raw sa hindi sila pwedeng magbahagi ng impormasyon, kahit nga raw sila ay kaunti lang ang nalalaman tungkol kay Yuan. Nakakapagtaka nga raw na wala itong impormasyon kung saan ito nagmula. Mukhang hindi naman daw ito isang system error. Kaya raw pala ganoon na lang ang pagkainteresado kay Yuan ng mga administrator. Halos 3 buwan na rin daw si Yuan simula nang tumungtong ito sa ika-21 palapag. Pero hindi raw maaaring nakontento na ito at tumigil na ng pag-akyat. Napapaisip ang administrative director ng 50th Floor Ranking Management Bureau kung ano raw kaya ang ginagawa ngayon ni Yuan. Nagpatuloy si Yuan sa pag-akyat sa Susanoo's dungeon hanggang sa makarating ito ng ika-79 na palapag. Ang pagsubok ng palapag na ito ay kailangan niyang makasurvive doon sa loob ng 10 araw. Nagtagumpay naman si Yuan na magawa ito, at habang papalabas ito ng pinto ay nakatanggap siya ng notification na natapos na raw niya ang 99th floors test. Sa mga sandaling ito ay level 96 na si Yuan. Nadagdagan na rin ng 2 puntos ang kanyang arcane power, at tanging ang kanyang dexterity na lang ang malayo pa sa 100 puntos. Habang nagpapahinga ang pagod na si Yuan ay naisip nito na nagawa ng araw niyang mapataas ang kanyang mga stats. Ang natitira na lang daw na kailangan niyang tapusin ay ang ika-100 palapag. Kung ikukumpara niyang araw ito sa pag-angat ng difficulty simula nung nakatungtong siya ng 90th floor, sigurado raw siya na ang panghuling palapag ay magiging napakahirap. Nagtanong si Susano kay Yuan kung ano raw ang problema at bakit daw ito natitigilan. Hindi ba raw ito nasasabik na malaman kung ano ang nasa panghuling palapag? Sinabi niya rin kay Yuan na hindi na nga raw siya makapaghintay na makarating doon. Naisip naman ni Yuan na nagsimula na naman daw na mag-ingay si Susano, kailangan na niya nga raw magmadali. Sinabi ni Susano kay Yuan na kung sa totoo nga lang daw, hindi niya raw akalain na aabot ito hanggang sa pinakadulo ng dungeon. Hindi pa nga rin daw siya makapaniwala sa mga skills na meron si Yuan kahit na nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata. Mayroon nga raw itong Cinder Eyes, Gigantification, at pati na rin ang misteryoso nitong apoy. Sinabi ni Susano na napapaisip nga raw siya kung ranker na ba raw ito. Nakarating na si Yuan sa malaking pinto ng ika-100 palapag. Sumagot siya kay Susano na hindi pa raw siya isang ranker sa ngayon. Nagtaka naman si Susano sa isinagot sa kanya ni Yuan, ano raw ang ibig sabihin ng sinabi nito na hindi pa raw sa ngayon. Hindi na ito nakapagtanong pa dahil unti-unti na itong nawala. Kasunod noon ay pumasok na si Yuan sa loob ng panghuling palapag. Kapag daw nakapasa siya dito ay matatanggap niya ang relic ni Susano. Gaya ng ibang palapag na tinapos ni Yuan, napakalawak rin ang loob ng ika-100 palapag. Ang kaibahan lang nito sa ibang palapag ay mayroon itong napakataas na bubong. Habang pinagmamasdan ang buong lugar ay naisip ni Yuan na naglaho ng araw ang espiritu ni Susano. Bigla namang nagsalita ang nasa kaini na espiritu ni Arthur at may itinuro ito kay Yuan. Sinabi nito kay Yuan na naroon daw ang nilalang na pumatay sa kanya. Napaisip naman si Yuan sa mga sinabi ni Arthur. Nagulat ito nang bigla siyang makarinig ng boses, tinawag siya ng boses na ito na 21st floor brat. Sinabi nito sa kanya na bakit daw hindi nila ituloy kung saan sila natapos ng pag-uusap. Nakilala naman ni Yuan kung sino ito, ito nga raw ay ang maingay na si Susano. Sinabi ni Susano na napaisip nga raw siya sa sinabi ni Yuan na hindi pa siya ngayon isang ranker, ibig sabihin ba raw nito ay dati na itong naging isang ranker. Hindi naman ito sinagot ng maayos ni Yuan, naisip lang nito na hindi niya nga raw akalain na gagawin ni Susano na isang dungeon boss ang sarili nito. Ginamit ni Yuan ang skill na Cinder Eyes at binasa ang esensya ng nasa harapan niyang si Susano. Nagsalita si Susano at sinabihan si Yuan na wag na raw itong magpaligoy-ligoy pa, bakit daw hindi na lang nito sagutin ang tinatanong niya. Hinamon ni Yuan ng isang pustahan ang kaharap nitong si Susano. May gusto nga rin daw siyang itanong dito. Sinabi ni Yuan na kung sino man daw ang matatalo sa kanila ay kailangang sagutin ang kahit na anong itanong ng siyang mananalo.
Biniro pa ni Yuan si Susano na maaari raw itong tumanggi kung wala raw itong tiwala sa kanyang sarili. Natawa naman si Susano sa sinabi sa kanya ni Yuan, malabo raw na mangyari iyon. Pumayag si Susano sa paghamon sa kanya ni Yuan. Nakatanggap si Yuan ng notification na may nabuo raw silang pustahan ni Susano. Kung sino raw sa kanila ang mananalo ay maaaring makakuha ng sagot sa isang tanong. Sinabi ng system sa dalawa na kailangan daw ay totoo ang kanilang mga isasagot. Naramdaman ni Yuan ang presensya ng napakaraming galit na espiritu. Sigurado raw siya na ito ang resentment ng lahat ng nilalang na namatay sa mga kamay ni Susano. Naisip ni Yuan na ngayon nga raw ay naiintindihan na niya ang rason kung bakit nag-iwan si Susano ng isang dungeon. Hindi raw nito ginawa ang dungeon para alalahanin ang mga kaluluwa, mga relics, at mga pag-aari na naipon nito sa pagpatay ng napakaraming tao at nilalang. Hindi nga raw ito ang tipo na mahuhumaling sa mga ganoong bagay. Ginamit nga raw nito ang kapangyarihan ng system na kapag namatay siya ay matatali ito sa iniwan niyang dungeon. Ang dahilan daw kaya ito ginawa ni Susano ay para makapagpatuloy pa ito sa pakikipaglaban ng marami pang beses. Pagka-atake ni Yuan kay Susano gamit ang kanyang skill na Holy Fire ay nakatanggap siya ng notification, na kailangan daw niyang talunin ang Death Knight na si Susano. Nabalot ng makapal na usok ang pwestong kinatatayuan ni Susano matapos itong atakihin ni Yuan. Habang tinitingnan pa ni Yuan kung ano ang nangyari kay Susano ay napatanong si Arthur kung namatay na ba raw ito. Sinabihan ni Yuan si Arthur na wag daw itong magsalita ng ganoon dahil malas daw ito. Bigla namang namanhid ang katawan ni Yuan nang makaramdam ito ng matinding kapangyarihan at nang makarinig ito ng malalakas na pagtawa. Nakita niya na hindi man lang napinsala si Susano, naisip niya na naglalabas nga raw ito ng kakaibang level ng killing intent. Killing intent nga raw ito ng isang nilalang na pumatay sa libo-libong rankers, 100,000 players at milyon-milyong mga tao. Habang hawak ang isang makapangyarihang espada na napapalibutan ng mga specter ay sinabi ni Susano na sayang naman daw at napadpad si Yuan sa loob ng kanyang dungeon. Mabilis na umatake si Susano at sinabihan si Yuan na wag daw siya nitong dismayahin at mag-uumpisa na raw sila ng kasiyahan. Umaalingaw-ngaw ang ungol ng mga specter na nasa espada ni Susano sa tuwing tumatama ito sa espada ni Yuan. Bagamat mukhang mabagal ang paggalaw ng kamay ni Susano, napakabilis naman ang dulo ng espada nito na maging si Yuan ay nahihirapan nito na masundan. Sa tuwing nagbabangga at dumadaos-dos ang kanilang mga espada ay kumakalat sa kanilang paligid ang lakas ng puwersa ng kanilang mga pag-atake. Sa isang iglap lang ay nakaatake si Susano ng mahigit sa 10 beses kaya kinailangan ni Yuan na umatras upang masalo ang lakas ng mga pag-atake nito. Naramdaman ni Yuan na ang enerhiya at mga espiritu na nakabalot sa espada ni Susano ay kayang bumasak sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng pag-atake ni Susano, ay pinuri nito si Yuan na magaling daw ito dahil nasasalo raw nito ang lahat ng kanyang mga atake. Wala namang pakialam si Yuan sa mga sinasabi ni Susano at nakapokus ito sa paggamit ng skill na Cinder Ice at Sensory Field ng magkasabay. Naisip ni Yuan na kahit nga raw isang nabubulok na bangkay na ang kanyang kalaban, si Susano pa rin daw ito. Isang maling galaw niya nga lang daw ay maaari na siyang matalo nito. Aatakihin na ulit ni Yuan at Susano ang isa't isa. Sa lakas ng pag-atake ni Susano ay napaangat ang kamay ni Yuan. Pero hindi ito nataranta at nakaisip agad ng solusyon. Gumamit siya ng gigantification at doon ay nabalot ng lakas ng isang giant ang kanyang kanang braso. Agad niyang sinangga ang pag-atake ni Susano. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya napaatras sa tulong ng ginamit niyang skill na gigantification. Kaso nga lang ay hindi pa rin ito sapat. Naaninag ni Yuan na paparating sa kanya ang isang kamay ni Susano. Pero bago pa niya ito makita ng maayos ay nasilaw siya sa sinag ng kapangyarihan ng mga specter na nakapalibot sa paligid nito. Naiiwas ni Yuan ang ulo nito kaya sa kanyang balikat siya na hawakan ni Susano. Natuwa si Susano dahil nahuli na niya raw si Yuan, pero napatigil ito sa pagsasalita nang may bigla itong napagtanto. Hindi lang pala siya ang may hawak kay Yuan dahil maging si Yuan ay nakahawak din sa kanya. Habang nakakapit si Yuan sa braso nito ay gumamit siya ng Holy Fire upang atakihin ang Death Knight na si Susano.
Napaatras naman si Susano upang makaiwas sa malakulay lilang apoy na pinakawalan ni Yuan. Pero bago pa niya ito nagawa ay nalagyan na siya ni Yuan sa kanyang balikat. Noong mga sandaling umaatras si Susano ay palakas ng palakas ang apoy na nasa katawan nito. Pagkalayo ni Susano ay napahawak si Yuan sa kanyang balikat, hindi niya nang araw ito halos maramdaman. Naisip niya na napakalaking araw ng agwat nila ni Susano. Sa lakas, bilis at taglay na mana ay higit na mas mataas ang mga stats ni Susano kaysa sa kanya. Hindi rin daw masyadong tumatalab ang kanyang skill na Holy Fire. Lumiit na ang malakulay lilang apoy na nasa balikat ni Susano. Sinabi nito na hindi niya nga raw ito maalis ng tuluyan pero hindi na nga raw ito nakakasunog at nananatili na lang sa ganoong kondisyon. Napangiti si Susano dahil natutuwa siya sa sitwasyon niya ngayon. Mukhang natatandaan pa nga raw niya kung paano din siya nakaramdam noon ng ganitong kasiyahan. Naalala ni Susano na noong nabubuhay pa siya, ay mayroong nilalang na naglakas ng loob na lumapit sa kanya ng mag-isa at may iminungkahi ito. Sinabi nga raw nito sa kanya na patayin niya raw ang lalaki na nagngangalang Arthur. Nagtanong si Susano kung bakit niya naman daw papatayin ang isang lalaki na hindi man lang isang high ranker. Tinanong niya kung bakit niya naman daw ito gagawin at kung sino ba raw ito para kausapin siya. Sumagot naman ang nilalang na nakatalukbong at sinabing hindi na raw importante kung sino siya. Mas importante raw ay kung ano ang hinahangad ni Susano. Nagulat naman si Susano at tinanong kung ano naman daw ang tinutukoy nito. Nagkaroon ng interes si Susano nang sabihin sa kanya ng nakatalukbong na nilalang na hinahangad nga raw niya ay ang magkaroon ng digmaan. Sinabi ng nakatalukbong na nilalang na kapag nga raw naganap na ang digmaan, hindi na rin ito kailangang intindihin pa ang penalty at pamamakialam ng mga administrator. Kailangan na nga lang daw nitong magsaya sa isang masayang laro ng pagpatay. Tinanong ng nakatalukbong na lalaki si Susano kung ano raw ang palagay nito sa kanyang iminumungkahi. Naisip ni Susano na naaalala nga raw niya na may isa pang nilalang ang nakapagpalaki ng pagnanasa niya sa pakikipaglaban gaya na lang ng kinakaharap niya ngayon na si Yuan. Nagpakawala si Susano ng isang malakas na long-ranged skill. Halos muntikan ng tamaan si Yuan kung hindi ito agad nakagalaw sa mga huling segundo. Sa pakikipaglaban ni Yuan ay unti-unting bumubukas ang misteryosong mata na nasa kanyang suot na kaini. Napansin ng sumusugod na si Susano na nabaling ng sandali ang atensyon ni Yuan sa ibang bagay kaya sinabihan niya ito ng kung saan daw ito nakatingin. Mabilis na umatake si Susano at sinabihan si Yuan na may oras pa nga raw ito para sa ibang mga bagay. Hindi naman nagpadaig sa bilis si Yuan at ginamit rin ang skill ng suot niyang Hermes threads upang maiwasan ang mga pag-atake ni Susano. Naisip ni Yuan na napakatindi nga raw ng kalaban niyang ito, kapag daw tinamaan siya ng espada nito ay hindi lang pagdurugo ang magiging wakas niya. Patuloy pa rin sa pagiging agresibo si Susano at sinabihan si Yuan na wag daw puro pag-iwas ang gawin nito. Sinabi rin ni Susano na ano naman nga raw ang maaasahan niya sa isang player na nakarating pa lang sa ika-21 palapag. Kapag nga raw nabagot pa rin siya na kalaban si Yuan ay tatapusin na raw agad niya ito. Sa taas ng stats ni Susano ay nalamangan na ulit nito sa lakas ang napapagod na si Yuan. Mabuti na lang at nakaatras agad si Yuan bago pa siya tamaan ng matalim na dulo ng espada ni Susano. Sinamantala ni Susano ang pagkawala ni Yuan sa balanse kaya agad niya ulit itong nilapitan. Bago pa niya ito tamaan ng kanyang pag-atake ay may napansin si Susano kay Yuan. Pero kahit ganoon ay tinuloy pa rin ito ang kanyang pag-atake kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog at malakulay dilaw na liwanag sa pwestong kinatatayuan ni Yuan. Huminto ng saglit si Susano sa kanyang pagsugod at sinabi kay Yuan na nagagalak nga raw siya sa nakikita niyang ito. Ngayon nga raw ay gamitin na ito ni Yuan sa pakikipaglaban sa kanya. Napansin ni Susano na nag-a-activate na ang misteryosong mata na nasa guwantes ni Yuan. Sinabi ni Susano kay Yuan na wag raw itong mamamatay agad. Marami pa raw siyang gustong marinig mula dito. Inihanda ni Yuan ang kanyang espada na Edge of Nightfall na hawak ng kanyang nagliliwanag na kanang kamay. Naisip ni Yuan na may ideya na raw siya sa dahilan kung bakit naririnig niya ang mga specters kahit na hindi naman siya isang necromancer. Ang rason kung bakit hinihigop ng kanyang kaini ang mga tinalo niyang espiritu, at ang bagay na tinutukoy ni Susano habang tinitingnan nito ang kanyang kaini.
Sinabi nga raw noon ni Susano na may espesyal na kapangyarihan ang suot niyang guwantes, bakit nga raw hindi niya ito ginagamit ng maayos? Pinahayag din noon ni Susano na halos magkaparehas daw pala sila ni Yuan. Naisip ni Yuan na ang Divine Sea Crystal nga raw ay may kapangyarihan na makontrol ang lahat ng naninirahan sa karagatan. Ang Divine Sky Crystal naman ay may kapangyarihan na makontrol ang lahat ng naninirahan sa kalangitan. Naisip ni Yuan na ibig sabihin noon ay may ganoon ding kapangyarihan ang nasa kamay niya ngayon na Divine Dark Crystal. Napapagtanto na ngayon ni Yuan ang lakas ng kanyang suot na kaini. Nagpakawala ng malaki at mahabang liwanag ang kaini ni Yuan bilang hudyat na maglalabas ito ng malakas na kapangyarihan. Imbis na matakot ay mas nasiyahan pa si Susano. Inihanda nito ang kanyang espada at tinawag niya si Yuan. Sinabi niya kay Yuan na dito nga raw mag-uumpisa ang totoo nilang laban. Nagmulat na ng buo ang misteryosong mata na nasa kamay ni Yuan. Kasunod noon ay nag-activate siya ng skill na Hell. Kasabay ng pagkakabalot ng kamay at espada ni Yuan ang malakas na kapangyarihan, ay ang pag-ungol ng mga specter na nakapalibot kay Susano. Inutusan ni Yuan ang mga specter na gamit ni Susano sa pakikipaglaban, na sundin daw siya ng mga ito.